Philippine Economy 2025. Ano na ba ang lagay at paano tayo makakabawi? Magandang araw mga kababayan. Sa ngayon, malinaw ang maraming datos, bumabagal ang growth, at mas mababa ito kaysa sa inaasahan ng economic planners. Ayon sa pinakabagong forecasts ng International Monetary Fund, posibleng nasa 5% range lamang ang growth sa 2025 hanggang 2026. Mas mababa sa dating target na higit 6%. Dagdag pa rito, ramdam sa merkado ang mahina at volatile na performance ng Philippine Stock Exchange at patuloy na nakikita ang peso depreciation dahil sa external pressures at global uncertainties. Habang stable naman ang inflation kumpara sa ibang bansa, ang epekto nito sa ordinaryong Pilipino ay pareho pa rin. Mataas ang bilihin, mabagal ang taas ng sahod, at mabigat ang buwan ng gastos. Aminin natin, may mga matagal ng problema na hindi basta maaayos sa isang fiscal year. Una, mahina ang agriculture. Kulang sa mechanization, kulang sa logistics, at vulnerable sa climate disruptions. Dahil dito, tumataas ang import dependency at lumalalim ang presyo ng pagkain. Pangalawa, infrastructure gaps. Marami nang natapos na proyekto sa mga nagdaang taon, pero kailangan pang tuloy-tuloy na high-quality infrastructure dahil dito nakasalalay ang productivity ng buong bansa. Ikatlo, governance issues. Maraming ulat at pagsusuri ang nagsasabing malaking balakid ang red tape, inefficiency, at alleged irregularities sa iba't ibang sektor. Kapag hindi ito na-manage, humihina ang investor confidence at bumabagal ang capital inflow. Hindi rin nakakatulong ang global environment. May trade tensions, may shifting supply chains, at may mataas na interest rates sa ilang Western economies. Dahil dito, mas mahal ang borrowing cost ng Pilipinas at mas pinipiling maging conservative ng private sector. Pero hindi pa huli. Marami pa ring direksyon na pwedeng tahakin para lumakas ang ekonomiya. Una, strengthen domestic production. Kailangan na mas malakas na suporta sa agriculture, manufacturing at MSMEs. Kapag malakas ang loob ng ekonomiya, mas resilient tayo sa global shocks. Pangalawa, improve governance and transparency. Investors, local man o foreign, gusto nila ng predictability at malinaw na proseso. Ang pagpapalakas ng anti-corruption mechanisms at digitalization ng services ang isa sa pinakamabilis na paraan para mapaangat ang trust. Pangatlo, expand infrastructure partnerships. Hindi na option ang pagbawas sa infrastructure spending. Kailangan ang mas strategic na funding at long-term partnerships, lalo na sa Asian neighbors na may track record sa development cooperation. Pang-apat, modernize the workforce. Kailangan ng mas malawak na investment sa skills training, digital upskilling, at education reforms para makahabol sa regional competitors tulad ng Vietnam at India. Pang-lima, stabilize fiscal policy. Dapat realistiko ang revenue targets at maayos ang debt management upang hindi mabawasan ang social services at essential spending. Ang bottom line, ang ekonomiya ay hindi abstract concept. Ito ang sweldo natin, presyo ng pagkain, kalidad ng serbisyo sa ospital at paaralan. Kaya mahalagang alam natin kung nasan tayo at ano ang mga kailangang ayusin. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng analysis, huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas malalim na talakayan sa mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino.